أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid namin nanonood, alhamdulillah, pasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagkakataong ito na binigyan pa niya tayo ng pagkakataong muli upang makapagbigay aral para sa ating mga kapatid, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na bagong yumayakap sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid, ang tatalakayin po natin ngayon ay ang 5 haligi ng pananampalatayang Islam. Katulad ng isang bahay, hindi po ito tatayo o hindi may tatayo pagkat walang haligi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bunya al-Islamu ala 5." Ang Islam ay naitayo sa pamamagitan ng 5 haligi. At ang unang haligi po ng pananampalatayang Islam, mga minamahal naming mga kapatid, ito po ang tinatawag na shahadatain o ang pagsaksi o ang 2 pagsasaksi, 2 panunumpa. Ito po ang pagsasabi ng ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ang ibig sabihin po nun, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang huling sugo at kanyang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal naming mga kapatid sa Islam, mga bagong nagsisiyakap sa Islam, alhamdulillah, nagawa na po natin ang unang haligi ng pananampalataya, ang shahada, tulad na po ng ginawa ninyo, ng pagsaksi nung yumakap kayo sa Islam, yun po ang kauna-unahang haligi ng pananampalatayang Islam. Ang pagsaksi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi ka nasasamba maliban sa Kanya, at pagsaksi rin na si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay Kanyang huling sugo. Hindi po ibig sabihin na tayong mga Muslim ay sumasamba tayo kay Propeta Muhammad. No. Bagkus, sinusunod po natin kung ano ang kanyang mga tinuturo, ang pamamaraan ng buhay sa kanya nating kinokopya o sa kanya tayo humahalin tulad. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Ang sino man ang sumunod sa propeta, ibig sabihin si Propeta Muhammad, ay para na rin siyang sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawang haligi po ng pananampalataya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito po ang tinatawag na iqamus salah, ang pagtatayo o pagtutupad ng pagdarasal. 5 beses po ito sa buong maghapon, sa madaling araw, sa tanghali, sa hapon, takip silim, at sa gabi. Ginagawa po natin ito sapagkat kung ang ating physical na body ay kumakain ng 5 beses sa buong maghapon, mararapat lang din na pati ang ating kaluluwa ay kumakain din. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wa aqimis salata li dhikri." At inyong tuparin, at inyong gampanan, at inyong itayo ang pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. Ang lahat po ng mga propeta, maliban pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila po ay nagdarasal din sa Allah subhanahu wa ta'ala. At higit sa lahat, kapag sila po ay nagdarasal, sila po ay nagpapatirapa katulad po ng ating ginagawa. At sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa qala ayda, "Wa aqimis salata, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar."
at inyong itayo ang pagdarasal ng 5 beses sa buong maghapon. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sapagkat ang pagdarasal ay pumipigil sa mga masasamang salita at mga masasamang gawain. At ang pangatlong haligi po ng pananampalataya, ito po ay ang pagbibigay ng kawanggawa. Ito po ang tinatawag na zakah. Mga minamahal naming mga tagapanood, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang isang Muslim na mayaman o may kakayahan na meron siyang naipon sa loob ng isang taon mula sa kanyang business, siya po ay mararapat na maglabas ng hindi bababa sa 2.5% ng kanyang kinita sa taon na yan. Ang kawanggawa po ay hindi lamang binibigay o hindi lamang inaabot, bagkus ito po ay pang-espiritual na bagay upang ang ating mga kayamanan, ang ating mga karangyaan ay malilinis sa pamamagitan ng pagbibigay ng kawanggawa. At ang pang-apat na haligi ng pananampalataya, ito po ang tinatawag na Sawm Ramadan o ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang pag-aayuno sa ika-9 na buwan ng Islamic calendar. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Sa pinakamalapit po nitong kahulugan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga nagsisisampalataya, o kayong mga mananampalataya, ang pag-aayuno ay inuobliga sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng pag-obliga sa mga yaong nauna pa sa inyo. Ibig sabihin, ito pong pag-aayuno na ito, hindi bagong gawain, o hindi bagong batas, o hindi bagong pananampalataya, sapagkat ito rin po ay inubliga sa mga naunang tao, sa mga naunang henerasyon. Ang panglimang haligi, ito po ang tinatawag na Hajj o pilgrimage, ang paglalakbay patungong Makkah sa 12 buwan ng Islamic calendar. Ito po ay bilang pagpupugay sa ginawa ni Propeta Ibrahim o Ibrahim a.s. na kanyang isinakripisyo ang kanyang panganay na anak na walang iba kundi si Propeta Ismail a.s. bilang pagtupad sa pangako o bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga may kakayahan pong maglakbay, may kakayahang physical at may kakayahang financial, siya po ay mararapat na maglakbay patungong Makkah upang mag-Hajj, upang maitayo niya ang panglimang haligi ng pananampalatayang Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa atimmul hajj wal umrata lillah, at inyong gampanan at inyong tuparin ang Hajj o ang pilgrimage at ang umrah para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat po. Naway makapulot tayo ng aral sa maikling oras na ito. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.